Sabi ng therapist ko dati na sarili ko lang makakatulong sa akin. So, alam mo yun, tinanong ko siya bakit ako nagbabayad. Hi everyone! This is D and welcome to another episode of D-Talks! Yun. Walang practice yun. Yun. Alright, for this video, I have here Ritz and he's been a childhood friend up to now. Hi Ritz! Hello. Hindi ko alam kung ba't ako nandito. I really hope na you would impart something to our audience. Sana. So first question, Ritz. What are your life toxins lately and how do you detoxify? Actually, lately, I've been struggling pero alam mo yun, kapag bumabalik ako sa mga rason kung bakit ba tayo nabubuhay, gano'n. I mean, lately talaga, ina-identify ko yung sarili ko kung ano ba talaga yung pinaglalaban ko, actually. Hindi ko sure. Hindi ko pa din sure. Mahirap. Pero, ayun, keep up lang. Yeah, life can be unsure sometimes, but still we have to keep going. Right? Sana. Hanggang kaya. Alright. So, are you excited on the things that we're going to talk about? Meron ka bang idea? Actually, depende. Medyo excited pero ewan ko. Okay. So, basically, our topic for this video is all about beyond the breakup. Then, paano kung wala naman kayong label? So, break up ba matatawag yun? Diba? It's still a heartbreak for you. Okay. So, Sige, baguhin natin. Beyond the heartbreak. Okay na. Kasi hindi break up na matuturing. Okay. Baka ma-open pa yung tao. Okay. Sige. Sige. Ang question natin na next is, what was your worst heartbreak? Worst heartbreak? Hindi, sa totoo lang, pag-iisip ako din yan actually. Kung ano nga ba, dun sa dalawa. Pero... Pwede mo naman i-share both. Okay. Pero, ang masasabi ko lang, siguro, kung worst heartbreak, yung latest ko, October 2023. Ayun. Siguro dahil worst siya para sa akin kasi una sa lahat, like, unexpected. Then, siguro, talagang alam ko lang din sa sarili ko na ako yung may kasalanan, I guess. And, ang masakit kasi dun, parang natuto na ako dun sa heartbreak from the past. Tapos, like, naulit-ulit. So, parang, iniisip ko, syempre, iniisip ko ako may mali. Ganun. So, ayun. Mas masakit siya kasi akala ko natuto na ako. Let's give context sa mga natin, sa mga audience natin. Okay. What happened during these two heartbreaks that you're talking about? Okay, actually, yung isang heartbreak ko actually, syempre, mahirap. Mahirap i-share to kasi personal and ayun. I've attempted suicide after na mag-break nung sa akong girlfriend. Then, syempre, medyo nagulo ko din yung buhay niya. So, ayun. Nahirapan kami parehas, syempre. Kasi, hindi ko rin talaga inisip kung ano yung magiging effect nun sa kanya. And ayun. And actually, hindi na rin kami nag-usap. So, after magto 2 years na, walang communication. So, it's been 2 years na pala since everything happened, no? Actually, yep. Gano'n na kayo katagal nun? I don't remember na exactly yung years. 4 years. 4 years. So, after 4 years, you broke up. Pero meron bang technically parang, break na tayo ganyan? Oo, actually. Yun, 1 month before, nakipag-iwalay na talaga siya. Pero, pinilit ko pa rin, ganun na ayusin. Tapos, after 1 month, ayun, nakipag-iwalay pa rin. So, ganun yung nangyari. Alright. So, kanina minention mo you attempted suicide because of your first heartbreak. And technically not first heartbreak, pero doon sa two situations natin, yung heartbreak mo na yun, no? Yeah. Can you share a bit about your journey with mental health struggles and how it intersected with your experience of heartbreak? Hirap ng tanong nun, pero ayun.
Guys, huwag kayo Hindi, joke lang. Ang gag... Hindi, check your muna. Actually, bago ka magmahal, siguro anuhin mo muna rin yung sarili mo. Kung kaya mo ba talagang i-handle kapag nawala yung taong mahal mo sa'yo. Kasi, ang mahirap doon, syempre, even though walang may gustong masaktan, ganun. And if hindi mo kayang i-handle yung pain na may impart sa'yo, if ever man na mag-end, para hindi na rin siya madamay. Like, para, syempre, if ever man na katulad ko, nagpakamatay ako. I've attempted suicide. Pero, ang nasa isip ko lang talaga, gusto ko na mamatay. Hindi ko iniisip kung ano yung consequences nun sa kanya, sa mga tao sa paligid ko. Like, syempre, people will blame her if ever man na nangyari yun. So, hindi ko talaga naisip yun. And, ayun, hopefully, bago ka nga mag-enter sa isang relationship, kaya mo i-handle yung pain and kaya mo i-handle lahat ng emotions. Siyempre, napakadami emotion nun, hindi lang kasiyahan. So, is it okay to ask, what were your ways in your suicide attempts? Mainly overdose. And tapos, pupunta ako sa malayo. Pero ayun, mainly overdose. So, guys, hindi ko naman sinasabi na huwag kayo magpakamatay. Hindi. Actually, sensitive topic ko. Pero, hindi rin naman kasi ako anti-suicide actually. And controversial yung stand na yun. Pero, if ayaw mo na talaga. Walang magagawa yung mga tao. Kundi, isuportahan ka lang. Pero, ikaw pa rin talaga sa sarili mo yung, alam mo, sa'yo sa hukay. Kasi ikaw naman yung hindi... Anong sabi ng therapist mo nun? Yeah. Sabi ng therapist ko dati, na sarili ko lang makakatulong sa akin. So, alam mo yun, tinanong ko siya bakit ako nagbabayad. Para sa therapy niya. Pero that to discredit talagang nire-reject ko lang din kasi idea ng help. So, hindi ko din na-discredit yung mga therapist. Yeah. Technically, even though therapists can help, it will help. Ikaw pa din, at the end of the day, it's your own decision to help yourself as well. Oo. Kasi no matter kung gaano kadaming tao o kung sino man yung mga tao na gustong tumulong sa'yo para para bumangon or mag-rise dun sa mga struggles na meron ka, it's yourself. Yeah. Right? Ikaw pa rin kasi yung pagde-decision kung papakinggan mo sila or hindi. Yeah. Pero, not to invalidate yung pain kasi minsan talaga sobrang sakit ng pain na hindi mo na kaya makinig, gano'n. So, ayun. Minsan talaga. Alright. Were there warning signs or red flags that you were struggling with your mental health during that time? Even before the heartbreak? Yeah, actually. Marami din kasing, syempre, kilala mo ako, maraming issues sa buhay, gano'n, and personal issues. That time, gusto ko na rin talaga mag-therapy. Actually, I even told her that I think I need therapy. So, ayun. And hindi din kasi trabaho ng partner mo na i-resolve yung issues mo, lalo na sa mental health, kasi mabigat na problema. Kaya, before you enter a relationship, make sure na okay din yung mental health. Yeah, it's very important na parang you're already okay, not totally okay, but as in you can handle yourself muna before you let others handle you or magpa-handle ka sa iba. Kasi technically you are entering a relationship because you want to grow, right? Yeah. Hindi para mag-add ng burden dun sa other person. And pero meron pa rin tayong, alam mo, even though dapat nga okay ka na mentally, pero hindi naman kasi always, di ba? Like, may time na paano kung mag-enter ka sa relationship, okay ka dun, may mangyari, tas may issues ka ulit, yun. Ang mahalaga dun is ipaalam mo sa partner mo. Yun. Hindi yung, syempre, ang pangit naman kung sa partner, ay, may issues ka pala, ganun, iiwan na kita, ganun. Hindi naman yun reason dun. Hindi naman ganun. Ang babaw nung ganun, di ba? Kasi kung mahal mo talaga. Yeah. And we all do things, we give our all when it comes to to love, right? To love. Yeah. And hindi ko rin naman pipigilan sa sabihin na magtira kayo sa sarili. Kayo nang bahala doon, yun.
at the end of the day, ikaw pa rin naman yung magsasabi kung ano talaga yung ibibigay mo. Yeah. And at the end of the day, hindi ako naniniwala na nauubusan tayo ng pagmamahal sa sarili natin. Alam, yung para bang binibigay nga natin lahat, oo. Pero yun yung kaya nating ibigay outside ourselves. Ganun. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi natin mahal yung sarili natin. Para sa akin, syempre. Right. How did you cope with the aftermath of the heartbreak and the emotional toll it took on you? Mahirap. Actually, I'm still coping. Pero I've seen the development from last year Yeah. up to this year. Mm. Parang very clear pa sa akin yung mga nangyari. Ako rin eh. Pero na-realize ko kasi na kapag hindi ako like sa sarili ko mismo, if ever man na hinayaan ko yung sarili ko na magstay doon. Parang ang selfish ko din sa part ko kasi ayun nga. Unang sa lahat, masisisi talaga siya ng mga tao sa paligid ko if ever man na ganun yung mangyari. And ayoko din naman dumating sa point na yun. And pangalawa, alam mo yun, bakit mo iiwan yung mga tao na gustong magstay sa tabi mo kung iniwan ka ng taong ayaw magstay sa'yo? Oh, exactly. So parang you don't want others to feel the same way that you felt. Yeah. That's why you're still here. I think so. More or less, I'm still here. At least you're still here and I'm really grateful na you're still here. No? Okay. Kanina you mentioned, actually we mentioned na you seek professional help. Yeah. Can you talk about the role that seeking professional help played in your recovery process? Actually, mahirap. Kasi, una sa lahat, andyan pa rin yung stigma na kapag nag-seek ka ng professional help, ang tawag sa'yo is baliw, ganun, may sira yung ulo, ganun. And hopefully, mawala yun. And yun din yung isang reason kaya nahihirapan yung mga tao mag-seek ng help. Kasi nandun yung kapag nalaman nila, nagpapatherapy ka, ganun. Bakit? Ganyan. And madalas, na-invalidate yung problems natin. And kahit sobrang liit ng problem, at kailangan mo ng mag-seek ng therapy. Ayun. Hopefully, ay magkaroon ng courage yung mga tao. And isa pa sa mahirap, hindi mura ang therapy. So, ayun, financial-wise, medyo burden din siya. Pero may libre. May libre naman guys. Pero kailangan mong pumila ng mahaba. Tapos kailangan mong pumunta sa Maynila. Yun yung struggle sa mental health issues dito sa Pilipinas. Tapos ang mga kasama mo, like, yung categories ng mental health issues, medyo halo-halo. So, ayun, mag-i-struggle ka talaga maghanap. Nung, di ba we went to Mandaluyong? Yeah. Parang that was night. Tapos naalala ko pa sinabi mo sa akin yung nung time na kailangan ka ng maparehab, not para sa amin, kailangan ng maparehab. So parang we have no choice kasi feeling namin we did everything that we can. Yeah. So nagsik ako ng ng approval from your mom. Naalala ko pa yung sinabi mo sa akin nung nasa daan tayo na kuya, alam mo yung sitwasyon ng mga mental health facilities dito sa Pilipinas. Tapos hayaan mo na mapunta ko doon. Actually, yung mental health na libre na facilities dito na libre is hindi ko naman sila dinidiscredit, pero talaga underfunded, I guess. Ayun, mahaba yung pila, ganun. Tapos, ayun nga, yung accommodation, yung rooms nila, hindi talaga appropriate. Nag-vacation pala. hindi appropriate for some. Like, kahit yung doktor mismo yun, na pumasok sa loob, kahit siya mismo yung nagsabi na hindi niya nire-recommenda na pumasok ako doon. Yeah. Tsaka technically, kailangan din kasi ng consent mo. Yeah. And it would do more damage than good. So, ayun. Alright. What are your advice to people who are going through tough times like that? Mahirap. Mahirap sa totoo lang. Ang advice ko, actually hindi rin kasi talaga healthy yung coping mechanism ko ngayon. Kasi,
I found that thing, ganun. Then, I focus on that thing, ganun. So, parang ini-immerse ko yung sarili ko sa kahit saan yun. Sa kung ano may makikita nyo na sa tingin mo, makakatulong sa'yo. Kung dun, it's either playing something, ganun, or hobbies, or ganun. How about with people who are going through tough times in their relationships? What are your advice to these people? Mahirap din yun. Actually, simple lang. Kung mahal mo, compromise. Like, mag-usap kayo. Kung mahal mo talaga, kasi kung hindi mo mahal, maghahanap ka ng rason para maghiwalay kayo, sa totoo lang. And, ayun, kung in a relationship naman, like, let's assume na mahal nila isa't isa. I mean, although, hindi lahat ng relationship may pagmamahal. Pero let's assume na may pagmamahal kayo sa isa't isa. And may issues lang talaga. Talk to that person. Like, pero minsan di rin sapat yung talk to. Force that person, charot. Hindi. To talk with you. Mahirap yun. I-erase mo yung mga issues, ganun. And, ayun, I mean, isa yun kasi sa naging problema, I guess, na last heartbreak. Yung mga concerns niya, even though I heard it, even though napag-usapan, may times talaga na nauulit ko yung problema, gano'n. So, ano lang talaga maintenance, gano'n. You need to keep maintaining your relationship, gano'n. And lagi mo lang tatandaan talaga kung ano yung nagkakos ng, paano ba, anong term? Nagkakos ng doubt or nagkakos ng kung ano mang issues nyo, gano'n. Like, talk through it, then do the things na kailangan yung gawin para maayos. Pero alam mo, even though sometimes we talk about these things, parang even though the two of you talk, mahirap. Parang we cannot force people to stay. Yeah. To love us. Actually, to pursue us, right? The people that loves us don't need to be pursued sa totoo lang. Parang they would do it gracefully. Yeah. Parang you don't need to force. Hindi mo kailangang ipilit na mahalin ka niya o magstay siya sa'yo. Yeah. And isa pa yun sa mga naging problema. Sa last ko. Tawag dito. Yung parang sometimes kasi, ayun, ito pa pala, patience is a virtue. Kasi minsan, even though siguro nag-workout na ganun, and minsan kasi, naiinip tayo sa progress ng relationship or hindi naman naiinip, I guess. Tinatanong natin kung nasan tayo sa buhay ng tao na yun. Ganun. So, ang ano lang dyan is patience, ganun. Kung pinapakita niya naman sa'yo na gusto niya kasama and all, ganun. Patience lang. Siguro hindi pa yung parang nagbabalance out yung nararamdaman niyo para sa isa't isa. Siguro mas mahal mo pa siya or siguro ganito, ganyan. Alam mo yun, patience lang. Kung mahal mo talaga yung tao. And ayun, huwag niyo yung gagawin yung ginawa ko. Question, about what you said, parang ano yung turning point mo na I need to stop this na? Parang hindi ko pa natanong sa'yo din yan before, no? I need to stop this, yung pinapursue siya or like... Yung mahalin siya, alam ko hindi pa agad-agad nag-stop yun. Pero yung i-pursue siya. Hindi. Nag-stop ba ako? Yung i-pursue siya siguro. Dahil... Or nag-stop na naipilit mo yung sarili mo sa kanya. That's a better term. Actually, yung i-pursue, yun, ipilit yung sarili. Siguro nung nakita ko na talaga na okay lang siya nang nawala ako. Ganun. Kasi, tinanong ko talaga sarili ko yun. Bakit? Para saan pa yung pagmamahal ko kung hindi naman siya napapasaya, diba? Ang pinaka-end point natin sa pagmamahal is, para maging masaya. Para makita nating masaya yung taong mahal natin. So, nung nakita ko na parang mas masaya siya na wala ako and mas okay siya na wala ako, din go. Ganun. Ganun talaga. And I'm happy for her. And that's actually a pure love. Yung parang, you want people to be happy. Yeah. That's why you have to let them go. Yun nga yung... Parang you would let them find happiness even though that happiness doesn't include you. Yeah. Yun nga yung masakit doon. Like, yung reaction ko that time, parang it diminished the meaning of kung ano man yung naibigay ko na pagmamahal para sa kanya. Ganun. Kasi parang
naging sobrang selfish ako. So, hopefully, ayun. I mean, lagi ko pa tinatanong yung sarili ko na actually pala, lagi ko sinasabi ko sa sarili ko na lang na sana talaga masaya na siya kasi para worth it lahat ng sakit. Yan. Alright, sige. How did your experiences with suicide and heartbreak, suicide attempts and heartbreak shape your perspective on life? Depende pa rin sa mood ko. Pero ayun, minsan kasi 'di ba? Like nihilist point of view tayo, ganun, like wala namang meaning ang buhay. Bakit pa ganito, ganyan. Pero pwede mo rin i-shape yung pagiging nihilist mo na parang if you have nothing, then you can become everything. Ganun. So, walang meaning yung buhay, then go make your own meaning. Ganun. Di ba? Parang there was this content in Ecclesiastes that says everything is meaningless. Do you remember that? Hindi ako familiar actually. Okay. Parang I have read it before na everything is meaningless. Everything that have happened before is still happening right now. Yeah. Parang you may have everything in this world and Yeah. still find emptiness. Yeah. Right? Mm. Pero that doesn't mean na everything might be meaningless. Yeah. Hindi na tayo magkakaroon ng meaning. Yeah. Parang we can find and make our lives meaningful in our own ways. Yeah. Diba? There's no grand meaning. Ganun. Walang grand purpose ang life. Ganun. You just need to make your own. You just need to find your purpose, your own purpose. You just need to find your meaning, Oo. 'di ba? Walang- Parang it's up to you eh. Yeah. Walang nagsabi na kailangan mo maging presidente para maging successful. Kailangan mo maging mayaman para maging successful. Ano mo yun? Walang totoong purpose ang buhay. Yan. So, kung ano sa tingin mo yung magiging purpose mo, gawin mo. And it doesn't mean na hindi ka successful or anything. Sometimes actually minsan yung meaning ng life, it's just about getting through the day, Yeah. right? It's about the enjoying the raindrops falling or hearing the birds chirping. Di ba? Oo. Parang it doesn't always have to be grand. Yeah. There are days talaga na ganun. Kasi alam mo, may mga times na there were days before that I felt like I can save everyone, I can save the world. Pero there are also days wherein you would feel na you need saving too. Yeah. Yun nga. Alright, moving forward, were there any specific coping mechanisms or strategies that help you during the darkest moments of your journey? Hindi talaga healthy yung coping mechanism ko. So, hindi ko ina-advise. Okay. Pero ang ginagawa ko nun pagka naiiyak ako or like nagbe-breakdown ako, ang isip ko lang talaga. I mean, syempre, related pa rin sa heartbreak. Related naman yung breakdown ko dun sa heartbreak. So, iniisip ko lang talaga, hindi niya ako minahal. Ganun. Or, like, iniisip ko na hindi talaga nangyari yun. Ganun. So, parang, Very delulu ka dun, no? yun nga eh. Iniisip ko na lang talaga na hindi nangyari yun. Kasi, even though I'm at my happiest at that moment, ganun, I don't know, isa na lang siyang magandang panaginip. Kasi ang hirap eh. Ang hirap tanggapin sa totoo lang. Mahirap tanggapin na nasa iyo na yung pinakamamahal mong tao tapos nawala siya. Oh. So, yun. Yeah. Mas maganda I know. na isipin mo na lang na hindi. Pero, Parang kina-convince mo na lang yung sarili mo na hindi ko siya nakilala, hindi ko siya mahal, hindi ko siya mahirap minahal. kasi. Yeah. Pero in reality, it's breaking you. Oo. Diba? Kaya hindi ko rin talaga siya ina-advise. So, mas maraming healthy coping up mechanism. Actually, may time pa nga na nag-chat GPT ako. Really? Oo, tas Kinakausap mo siya? alam mo yung command ko, like, pretend to be ganun. Tapos talk to be, ganun. Oo, tapos, visit na chat GPT yun. Parang nag-chat GPT ka, what are the things to do? Ganyan. Hindi. Sinasabi ko kay chat GPT, pretend to be. Ano siya yung Ganun. kinakausap mo? Oo. Grabe, Diba? nagdilulo ka talaga. Literal. So, ayun. Pero at least you're just laughing about it right now. Kasi
parang even though hindi ka pa fully recovered right now, I know, Mm. pero at least there's a progress. Yeah. Diba? Hindi naman siya hindi naman siya overnight na parang after a night, merong divine intervention na okay ka na agad. It doesn't go like that. And Right. sometimes progress is the goal. Yeah. Hindi naman kailangan fully healed. Like, you just need to progress. And progress is not linear, syempre. Yeah. Sometimes babalik ka sa butas, gano'n. Pero have you think about the pattern as you go through with that? Yeah. Kasi parang knowing you, knowing your story, parang was there a pattern that you have thought about during these heartbreaks that you deal with? Yeah. Actually, na-break ko na yung pattern. I mean, Okay, let me Medyo. hear that. kasi, syempre, nung first yung Ano mo heartbreak ko. ano mo na yung pattern? Ano kasi, kumbaga, dati, talagang hindi ko kaya na walang kausap, ganun. Kumbaga, heartbreak after heartbreak, kailangan na kausap, bago kausap. Parang, Mas minsan nalilito ka na lang, kayo na ba ako heartbroken? Hindi. Hindi ba ganun? Nalito ba ako? Charot lang. Hindi, minsan mapapaisip ka kasi, like, tawag dito. Ayun. And, ayun, pinractice ko talaga yung, even though hindi naman siya mostly solitude kasi lagi naman ako nandito. Pero, pinractice ko talaga yung walang social media, walang kahit ano. I have become nothing. Did it help? Yeah, somehow. Parang it's your way to detoxify, no? Yeah. Parang wag mo na mag-social media. Oo. And, nag-i-exist lang ako sa mga tao na nakakasama ko personal. And, ayun. And, mas okay, I think. How can you say na it's better na parang ka muna, nomad Lay low. lifestyle? Charot. Actually, it's, yung yeah. term ko, no? Pero parang ganun. But it's not better per se. If it's it's something that helps sa akin. Okay. Pero sa mga tao naman baka hindi Impossible na hindi Oo. applicable sa Oo. kanila, Kaya- to applicable Oo, sa iyo. yeah. Pero kaya for you, mahirap pa din. ay, shucks. Kasi syempre yung iba may work na kailangan talaga ng constant communication, constant ganito. So ayun. Whatever helps you, float your boat. Hindi. Whatever helps you, go do it. Alright. Speaking of help, how did your support system, such as friends, family, or therapy, contribute to your recovery? Actually, medyo mahirap yan. Parang lahat ng tanong ko mahirap, no? Oo nga. Nagulat din ako eh. Ano ba yung mga ini-expect mong Hindi questions? ko alam about life, ganun, general. Okay. Pero, yung friends ko, sobrang laki ng tulong ako. Siyempre, kayo, and yung mga tao dito sa Nonnabi. Plug ko lang yung Nonnabi, guys, sa Maligay. Pero, ayun, ayun, araw-araw nila akong sinusuportahan, ganun, like, dito ako umiiyak, ganun, araw-araw. Pero, tinutulungan pa rin nila ako. And, yung, nila, constant na nandun din sila. Siyempre, hindi nila ako pinipilit maging okay. Hindi nila sinasabi na, huwag ka na umiyak, ganun, huwag ka na. Tama na yun, ganun. Yeah, like, Parang hindi na-invalidate yung Yeah. emotions mo. hindi nila ako pinipilit na mag-move on ka na or like, okay na yun, ganun. Ayun, nandun lang sila. Actually, and that's okay. Sometimes hindi naman talaga kailangan ng advices eh. Yeah, kasi kahit anong advice Sabihin. sa'yo, kapag hindi ka pa ready makinig, hindi ka pa makikinig. Ang importante lang for people who are dealing with mental health issues is you just have to be there for them. Yeah. Minsan, kasi may mga tao din na kailangan talaga ng Depende. Alam mo yun, depende sa pa rin. ano. Oo, depende Depende, pa rin. okay. Pero with some, Yeah. okay. Can you share any insights or lessons you've learned about self-care and maintaining mental wellness post-breakup? Babe, mahirap. Post-breakup. Post-heartbreak. Tawag dito. Ang masasabi ko lang talaga, go do the things that you love. Even though wala akong energy, kasi wala talaga, mawawala. Yung sinasabi nila na gawin mo lahat na, yung mga ginagawa mo dati, mawawala talaga yun eh. Kasi yung pagmamahal na meron ka, medyo, alam mo yun, parang yung pagmamahal na binibigay mo sa lahat ng bagay, kunwari, syempre na-reject yung pagmamahal mo sa isang tao. So, sa sarili mo, parang mahirap gawin yung mga bagay na mahal mo. Kasi alam mo na parang tinatanong mo yung sarili mo kung
kaya mo pa bang gawin yun? Or like, mawawala talaga yung pagmamahal gan dun sa gagawin mo na yun. Ang masabi ko lang talaga, siguro, ayun, huwag nyo lang kakalimutan kumain. Naalala ko dati, sinusubuan ka pa, kumain ka lang. Do Mahirap. you still remember that? Mahirap talagang kumain. I know, walang energy sa lahat ng bagay. Maski nga matulog, ang hirap. Alam ng friends ko yung struggle ko matulog kasi minsan nakisleep over ako sa kanila and hindi talaga ako nakatulog. Alam mo yung nakatulog ako pero wala talagang rest. Ganun kasi una sa lahat, nandun din siya sa panaginip. Hindi, pero totoo. True story daw. Pero, Okay. ay, actually, paginipan ko nga siya kagabi, bad trip na ako. Pero, Wait, sino doon? syempre, Okay. Pero ayun, ang pinakamaganda siguro, minsan kasi solitude nga, syempre mas nakaka-down yun. Tapos, labas lang ganun. Kahit anong gawin mo. And kung may pera ka, bumili ka ng kahit ano, sa totoo. Make yourself busy. Oo. Make yourself distracted. Pero mahirap, Pero at the same mahirap time, talagang gawin yun. ano siya parang yes, you can make oo. yourself distracted Ang Pero at the end of the contradicting day, kasi. you still have to face it. Oo. Tsaka ang contradicting kasi nun, kasi wala kang energy to go do things. Pero yun yung sana makakapagpabalik sa'yo, di ba? Pero, ayun, kung may pera ka, bili ka lang ng kahit ano. Ano yung mga kahit ano na pinagkakaabalahan mo ngayon? Ano naman. Actually, naglalaro lang ako. Alright. Last question na to. Are there any warning signs or behavior you wish you had recognized earlier as indicators of your mental health struggles? Siguro sa sarili ko mahirap yun. Kasi, even though madalas tayo self-aware, may bias tayo sa sarili natin. Like, kunyari, may nararanasan ka na and nagbe-breakdown ka na. Pero, aanin mo pa rin sa sarili mo na okay ka lang kayo. Or, hindi ka mag-seek out ng help kasi nga, dahil sobrang stigmatized ng mental health issues. Pero, ayun, sana lang talaga nga, ayun, nauna akong bumita. Hindi, joke lang. Hindi. Ano? Wala. Sana, lang, talaga. Kapag ka wala kang healthy support system, kasi hindi naman tayo lahat binayaan ng healthy support system, talagang kailangan mong buhatin yung sarili mo. Ayun. Pero, if ever man na dumating sa point na hindi mo na kaya, like, alam mo yun, don't worry, hindi ka namin i-judge sa lowest point. Ayun. Yeah. And we all deal with things naman in different phases. Yeah. Diba? Daily, actually. Kaya we cannot judge people na, Sa grabe lowest. naman siya, ganito na siya agad mag-react just because of that. Yeah. Parang not all people kasi feel the same. Not It's all a- people think the same as well. Yeah. Not all people deal with the same things every day. Diba? Sabi ko nga, naalala ko noon, nung moments na nasa dark path din ako, sabi ko, grabe, life is so unfair. But technically, it's fair because it's unfair to everyone. Yeah. Pero lang, kung anak ka ng corrupt na politiko. Hoy! But true. Joke. Alright. Thank you so much, Ritz. And I really hope that we have imparted something to our audience. Again, this is D, and this is... It's dito. Yeah.